Secretary Alexander Pama, Executive Director ng NDRRMC. Yusek Pama, magandang hapon po sa inyo. Gigi, magandang hapon. Magandang hapon sa ating mga pinapanood at kapatid. Opo, sa ngayon po ba ay yung figures po na yung katulad po ng mga bilang ng nasawi at yung cost po ng damage ng Lando, sa tingin niyo po ba ay madadagdagan pa po ito sa mga susunod na araw? Ang sa cost ng damage, Gigi, mukhang ang tingin natin base doon sa mga nakita natin kahapon at posible pang umangat ito dahil hindi pa nga rin po kumpleto yung datos natin dahil may hinihintay po natin particular na sa agrikultura. Kung mapapansin natin yung datos natin sa mga infrastruktura ay maliit kumpara doon sa agrikultura ngayon. So alam naman natin kung mga ilang tulay, ilang kalye, mga nagkandasira at yan po ay tuloy-tuloy pa po na kinakalap ng mga ahensya na kung sino ang may responsibilidad sa bagay na yan. So yan po ay hinihintay pa po natin dahil pati po yung mga costing, yung mga presyo ng mga natira ng mga eskwelahan ay hinihintay pa rin po natin. Apo, Yusek, sa pangyayaring ito, kumbaga parang siyempre kung dadating talaga yung ganitong malalakas na bagyo, meron na hubang parang solido na plan yung national government kung paano talaga i-address yung mga issue halimbawa ng climate change o yung pagdaan po ng mga super typhoon ganito. Kasi kung halimbawa po dadaan ulit yung ganyan, halos ganyan na naman yung cost o dami po ng namatay, parang paulit-ulit ang mangyayari. So, paano po nakikita yung plano dito, Yusek? Ganito niya, Jiggy, siguro sa mga puntong to nakita naman natin na admittedly kung i-relate natin yung extent ng tama nitong Lando at ikumpara natin sa mga casualties, masasabi natin na malaki ang in-improve natin dahil kung i-ratio po natin yan, we're having a casualty of 1:500,000 dahil ang tinamaang populasyon na area, ang estimate na base sa mga figures, mga 19 to 20 million. Ngayon, ang casualties natin, pumapatak na sa mga 46. Kahit sabihin mo pa mag-50 yan, so we're having a 1:500,000 death relative to population. Kaya ang kampante po tayo na yung itong ating casualties, talagang tuloy-tuloy pa natin yan na ma-improve, na mabawasan. Depende nga sa dahil may sistema na ho tayo Ang pagsunod na lang sa sistema ng ating mga kababayan, ang malaking factor. If you notice dito, kung casualty rate ang titingnan natin, isang lugar lang bumukol yung numero itong sa Benguet, kung nasaan halos kalahati ng total na casualties natin sa isang lugar. So imagine natin, kung hindi nangyari sa isang lugar, napakaliit ng ating casualties. Doon sa aspeto ng mga pag-improve natin sa mga infrastruktura, meron tayong tinatawag na kabuuan sa plano natin, yung building back better, na mabawasan yung mga sira sa infrastruktura dahil tuwing aayusin natin yan, nasa plano na ngayon yan na yung we're building back better, yung construction, yung architecture, yung design, kasama na po yan. Dahil ang the way we are approaching itong disaster risk reduction ay pangkalahatan. Ibig sabihin, pag nagre-rebuild tayo, nagre-rehabilitate tayo, preparasyon na rin ito sa prevention and mitigation. So, holistic na yung approach natin ngayon pagdating dito sa mga disaster risk reduction ang ating tumbok ngayon. Meron pong plano kung titingnan mo yung batas natin dyan, Republic Act 10121, at meron tayong tinatawag na National Disaster Risk Reduction Plan na yan ang ginagawa na natin ngayon. So, hindi naman overnight magagawa yan. Kaya tuloy-tuloy po natin. But we are seeing improvements on that. Ang focus na natin ngayon doon sa tinatawag na 4 thematic area, yung recovery and rehabilitation, wherein hindi lang natin ibabalik sa dati, kundi ang paggawa natin, ang pag-rebuild natin ay preparasyon na rin para sa prevention and mitigation na pagdating ng mga sumusunod, mas, kunyari yung mga building, mas matibay na, mas resilient na siya doon sa mga darating pang mga bagyo. Pati na rin po yung mga sa agrikultura, kasama na po yan sa ating tinatawag na rebuilding back better. Opo. Ano po yung magiging kumbaga parang pamantayan
dito po sa mga pinaplanong ito. Kasi po, halimbawa sa kaso po ng Yolanda, yung mga binisita doon ng Pangulo na lugar at binanggit po na magkakaroon nga po ng Build Back Better na mga konsepto, parang hindi rin po totally nasunod kasi yung mga dapat coastal areas na nilisan ng mga kababayan natin sa Tacloban partikular ay binalikan po nila dahil wala naman pong naipoprovide yung national. So, kumbaga, ito pong binabanggit po ninyo, ano po yung magiging sukatan o pamantayan ng mga kababayan natin o ng national government mismo para masabi na okay, nag-click yung proyekto, nag-click yung konsepto at tama, kumbaga tama yung pagpaplano po na ginagawa. Tama yan. Holistic ho ang approach natin dyan. Pag sinabi natin build back better, hindi lang po sa mga infrastruktura. Kasi kasama po dyan sa building back better natin, yung tinatawag nating psychosocial economic na konsiderasyon. Kasi tama sabi nyo nga yung mga dating mangingisda, so pag talagang peligro na doon sa mga lugar na yon. So kasama yan sa relokasyon na dapat na ginagawa natin. Ngunit pag-relocate sa kanila, isinasang-alang-alang din ho yung kabuhayan ng ating mga kababayan. Kasi kailangan mag-adjust din yung matagal ng nangingisda, biglang ilipat natin sa lugar na mas safe. Dapat may kaakibat po to na paano yung magiging kabuhayan nila na siya naman dapat na hindi lang dapat kundi unti-unti na natin ginagawa na either mabigyan sila ng mapagsasanay sa panibagong kabuhayan nila. So, hindi natin magawa to overnight, Gigi, unti-unti natin, ngunit sinusunod natin yung plano, yung doktrina at yung mga protocol para maging institutional, ika nga. So yun din, hinihingin din natin na tawag dito, pakiusap sa ating mga kababayan na meron tayong plano at meron tayong direksyon na gustong gawin dyan at kailangan pagtungo at kooperasyon ang kailangan natin dyan. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon at mga paliwanag si Undersecretary Alexander Pama, Salamat, Executive Director po ng NDRRMC. Maraming salamat.